Yan, good morning guys. Andito naman ho tayo. Magbibisi-bisihan na naman tayo. Yan, native chicken. Ayan o, ang laki. Bagong deliver po ito. Fresh na fresh. Ngayong araw na to. So, magre-repack na naman ho tayo pang deliver. Meron po tayong mga order. Pending order po yung iba dito ay pending order nung last week. Ayan po. Ayan. Ang dami ho nakapila. Ayan. Ayan. Dami po nakapilang order. Nakalista na po. Ayan. May mga address na, pangalan. So, ang iba po dito ay order na. Di-deliver na lang ho natin ngayong araw na to. At mayroon pa po mga extra na kung sino po gustong order, PM lang po kayo or tawag po kayo sa contact number na nakalagay po doon sa post ko para madideliveran po kayo ngayong araw na to. So, kaunti lang po itong pinadeliver ko ngayon dahil nung last week ay nagpa-deliver din tayo. At saka yung iba naman ay hindi pa kakain ng karne ngayon dahil Holy Week pa po ngayon, Sunday. So yung iba po na gusto nang kumain, ito po yung order ngayon. So guys, PM lang po kayo para madeliveran ko kayo mamaya. Mag-ante-ante lang din po dahil inuuna po natin yung mga unang nakapinding na order natin. Kaya sa mga order na panibago, kunting kuan lang po, tawag ito, kunting pasensya lang dahil medyo matatagalan po ako makarating sa inyo. So, okay, mag-start na po tayo sa ating pagre-repack. Ating plastic. Ayan. Ito pala yung ating plastic. For only 180 isang bowl. Nung nakaraan po ay 200. Pero ngayon dahil extended po yung promo natin gawa nung nag-Holy Week. So 180 pa rin po ito, isang buo. Okay, guys. Ay, pero bago po yun, maglalagay tayo ng yelo. Yan, ito, yelo. Babasagin natin ito para malagyan natin yung ibang yung loob. Malagyan po natin yung loob ng manok para hindi po basta-basta masira kasi mainit ang panahon. Kailangan may yelo. Busy na naman ako ngayon guys, mag-deliver. Sobrang lamig. Anak, saan po ba itong binili nyo? Okay.
pag marami pa ho tayong pa-order guys at naubos na ho ito, Thursday magpapadeliver po tayo ulit para mabigyan natin yung mga umorder na hindi inabot ng ating mga manok, inabot ng ating supply. Yan, kunting tiis lang po sa ating mga buyer. Siguro ang iba ay nasa simbahan pa ngayon dahil Sunday po ngayon. At mamaya pag uwi nila siguradong sasabaw. Sarap ito sa sabaw. Tinulang manok. Liquid. Kahapon ay nagtinula kami sa church. Sabi tutuwa yung mga kapatid yan. Tutuwa sila. Dahil ngayon lang ulit sila nakatikim ng liquid. Okay, start na po tayo. Yan. Guys, ang laki. Siguro mahigit to sa 1 kilo. Never na naman tayo. Yung iba po ay nagtatanong kung gaano kalaki yung manok at ilang kilo. Sa mga nagtatanong po kung gaano kalaki ang manok at ilang kilo, hindi ko po kayo masasagot.
ng eksakto dyan dahil ang manok po natin ay hindi pare-parehas po laki. Dahil depende po sa dating po ng supply natin. Kaya hindi po ako sumasagot ng eksakto ng kilo dahil hindi ho pare-parehas eh. Kaya pasensya na po kayo kung yung mga ibang nagtatanong sa akin sinasagot ko sila more or less sa 1 kilo dahil yun naman po talaga ang totoo. Hindi pare-parehas. May time na ang dating na manok ay sobra sa 1 kilo. Meron din naman na dumadating dito na kulang sa 1 kilo. Minsan kalahati lang. Kaya sa nagtatanong po ay pasensya na po kayo kung ganun ang sinasabi ko. Wala no choice tayo guys. Ganun talaga ang dumadating sa atin na mga manok. At hindi ko rin po masisisi yung mga nagde-deliver dahil yun po ay angkat lang din nila. Kumbaga, galing doon sa poultry ng mga native, inaangkat nila, tapos ini-deliver nila sa akin. Hindi naman din nila pwedeng piliin doon, sila mismo ang mamili. Ngayon ang bibili nila. Hindi naman po pwedeng gano'n mga suki. Kaya tayo mga consumer ay hindi rin ho tayo makapagsabi ng eksakto sa ating mga customer, kagaya sa akin, sa mga customer hindi rin ako makapagsabi ng eksakto. Kaya ganun lang talaga. At yung iba naman, mayroon po akong na-encounter ng mga suki, ng mga customer na nanibago sa native. Ang akala nila parehas lang ang tigas ng manok, ang native at saka yung 45 days. Sabihin ko na po sa inyo sa mga bagong order, hindi po talaga pare-parehas. Hindi po talaga magkaparehas dahil ang native po ay nature po niya talaga na matigas, lalo na kung medyo gulang na. So lalo na kung medyo gulang na, matigas po talaga siya. Kaya lang, meron pong discarded dito mga suki kung paano palambutin. Kung wala kang pressure cooker, at kung mayroon kang pressure cooker, mas maigi. Pero kung wala kang pressure cooker, meron pong discarded na ginagawa dito. Paano po pinapalambot? Bigyan ko po yan ng tips. Una, kapag ito po ay yung chinap-chop na, pag lutuin nyo na, unang-una, huwag nyo pong lalagyan ng asin. Ricado lang po lahat. Ricado. Ito yung natutunan ko lang din sa ibang mga customer na nagsasabi sa akin. Ricado lang lahat. Tapos huwag pong tutubigan. Huwag nyo pong tutubigan. Dahil pag tinubigan nyo po ito, matigas pa rin po. Matagal pa rin po siyang palambutin. Sa susunod, i-discuss ko po sa inyo ang buong detalye. At subukan ko rin na magluluto talaga ako ng akwal. At palalambutin natin na hindi tayo gagamit ng pressure cooker. So yan. So ganyan lang po
next time po ay saka ko po i-discuss kung ano po ang dapat ninyong gawin para mapalambot yung native na manok. Okay. Marami pa po akong sasabihin sa inyo. Kaya abangan niyo po next time. Thank you and God bless. God bless po.